10 students. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang module 10 na may pamagat na Buhay ay Kayamanan, Pahalagahan. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang una, nag-iisa-isa ang mga hakbang sa pagpapahalaga sa buhay. Pangalawa, na pagninilayan ang mga paraan upang manatiling malakas ang isip, puso at pangangatawan at makaiwas sa mga mental health problems. Pangatlo, nakagagawa ng konkretong plano sa pangangalaga sa buhay. Kung handa ka na, halina't sagutan na natin ang paunang pagsubok. Para sa ating paunang pagsubok, iguhit ang check kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng katotohanan at X kung hindi. Bilugan ang nagpapamali sa pangungusap at isulat ang tamang sagot sa itaas ng binilugang salita o mga salita. Narito ang unang pangungusap. Ang buhay ay itinuturing na sagrado dahil ito ay kaloob sa atin ng Amang Lumikha. Ang tamang sagot ay check. Ikalawa, kalakip ng ating buhay ay ang ating isip at walang hanggang pagkakataon. Ang tamang sagot ay X. At ang nagpapamali sa pangungusap ay walang hanggang pagkakataon. Ang dapat na kasagutan ay kilos loob. Ikatlong pangungusap. Tungkulin ng ating kapwa ang pangangalaga, pag-iingat at pagpapalago sa atin. Ang tamang sagot ay X dahil ang nagpapamaling salita ay kapwa. Ang tamang sagot ay sarili. Ikaapat, kinakailangang pahalagahan ang kalusugan ng katawan dahil tanda ito ng pagmamahal sa ibinigay ng Diyos na buhay. Tamang sagot ay check. Ikalima, ang bawat isa, normal o hindi, ay maaaring makapagbigay ng kontribusyon at makapag-ambag sa ating lipunan, kaya buhay ay igalang. Ang tamang sagot ay check. Kumusta ang nakuhang score? Huwag kang mag-alala kung mababa ang nakuhang score dahil paunang pagsubok pa lamang ito. Ngayon naman, ating balikan ang mga isyu na may kinalaman sa buhay. Ito ay sa pamamagitan ng pagbuo ng mga litratong ating ipapakita. Narito ang unang larawan. Ang tamang kasagutan para dyan ay paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ikalawa, yan naman ay alkoholismo. Ikatlo, ang kasagutan para dyan ay pagpapatiwakal. Ikaapat,
Yan naman ay nagpapakita ng aborsyon. At panghuli ay ang tamang sagot para dyan ay euthanasia. Ang buhay ay sagrado, kaya naman dapat napahalagahan mo ito. Ngayon ay magbigay ka ng mga paraan na kung saan ang mga isyong paggamit ng ipinagbabawal na gamot, alkoholismo, pagpapatiwakal, abortion, at euthanasia ay iyong maiiwasan. Maaaring gamitin ang graphic organizer na ito para ibigay ang iyong mga paraan upang maiwasan ang mga isyu tungkol sa buhay. Meron kang 1 minuto para gawin ito. Mahusay! Ngayon ay tignan natin ang ilan sa mga paraan upang maiwasan ang isyu sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at alkoholismo. Una, piliin ang mga sasamahang barkada o kaibigan. Kalawa, maghanap ng makabuluhang papagkakaabalahan. Narito naman ang ilan sa mga paraan upang maiwasan ang pagpapatiwakal at aborsyon. Panatilihing abala ang sarili sa mga makabuluhang gawain tulad ng paglilingkod sa kapwa at pamayanan, at pagkakaroon ng matibay na support system ng ating pamilya at mga kaibigan. Para naman sa euthanasia, pagmamahal at pag-aalaga ang ibigay sa pasyenteng may malubhang karamdaman, hindi ang mabilisang kamatayan. Ngayon naman ay gawin natin ang Give Me activity. Sa iyong sariling paraan, paano mo mapahahalagahan ang iyong buhay? Bumalangkas ng isang plano ng mga hakbang na iyong isasagawa. Maaring gamitin ang graphic organizer na ito. Magaling! Narito ang ilan sa mga hakbang na maaari mong gawin. Una, manatilihing malusog ang pangangatawan. Kalawa, bigyan ng oras ang sarili sa pagpapaunlad ng kakayahan at kaalaman. Ikatlo, magkaroon ng magandang relasyon sa pamilya, mga kaibigan at sa kapwa. Ikaapat,
Mahalin ang sarili at kapwa. 5. Umiwas sa mga bisyo katulad ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot, alkoholismo at iba pa. At 6, bigyan ng panahon ang sarili upang manalangin. Iyong pakatatandaan na ang buhay ng tao ay may tuturing na pangunahing pagpapahalaga. Ang tao ay hindi maaaring gumawa at mag-ambag sa lipunan kung wala na siyang buhay. Tungkulin din natin na pangalagaan, ingatan at palaguin ang sariling buhay at ng kapwa. At 7, hindi maisasakatuparan ang ibang pagpapahalagang moral tulad ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos kung wala ng buhay ang isang tao. Mahusay! Ngayon ay handa ka na sa bahaging paglalahad. Buuin ang pangungusap sa pamamagitan ng pag-decode ng mga larawang ibinigay. May 1 minuto ka para buuin ito. Tamang sagot para dyan ay, ang buhay ng tao ay may tuturing na pangunahing pagpapahalaga. Ang tao ay hindi maaring gumawa at mag-ambag sa lipunan kung wala na siyang buhay. Para sa ating pagpapahalaga, iyong pagnilayan na sa panahon ngayon ng pandemyang ating kinakaharap, paano mo masisiguro na ikaw at ang pamilya mo ay mapapanatiling malakas ang iyong isip, puso at pangangatawan at makakaiwas sa mga mental health problems? Sulat ang kasagutan sa iyong journal. Ngayon ay handa ka na sa panapos na pagsusulit. Nilayan ang mga sumusunod na pangungusap. Iguhit ang emoticon na masaya kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng pangangalaga sa buhay. Malungkot kung ito ay hindi kakikitaan ng pagpapahalaga. Unang pangungusap, natutulog ng 4 ng madaling araw si Pat dahil sa rank game sa Mobile Legends. Ang emoticon para dyan ay malungkot. 2, ipinagtapat ni Camila, isang grade 10 student, na siya ay nabuntis ng kanyang boyfriend, ngunit ayaw panindigan ng nobyo. Sabi naman ng kanyang magulang ay ituloy ito at susuportahan sila pareho. Ang emoticon para dyan ay masaya. 3, naka-face mask at may talang alcohol lagi si Krisha sa tuwing siya ay lumalabas ng bahay para bumili ng kanilang pangangailangan. Ang emoticon para dyan ay masaya. 4, sumasama si Avon lagi sa inuman at yosi sessions ng kanyang mga kabarkada.
Ang emoticon para dyan ay malungkot. 5, nakakaramdam ng anxiety at panic attack si Joma ngayong may pandemya. Kaya ibinahagi niya ito sa kanyang mga magulang at sumangguni din sa Hopeline. Ang emoticon para dyan ay masaya. Magaling! Binabati kita! Maraming salamat dahil sinamahan niyo ako ngayong araw na ito. Sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli! Paalam!